Hello Soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo laywa, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang magdedesisyon nito para magbago ito. Okay? Huwag nyo ipilit na ito is energy nyo dahil hindi nyo ito personal reading. Energy reading tayo. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin ano mo ha. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pagpupursigihan o may mga aksyonan, movement, pagtsatsagaan, pagtsatsagaan, parang nandun ka sa point na you want to keep to fight for something na tapusin. Pwedeng trabaho mo, pwedeng mga ginagawa mo, pwedeng related siya sa mga actions mo, no? Andito ka sa sitwasyon na syempre may mga maaalala ka from the past situation. You're reminiscing the past, dati ganun ako, dati ganito, dati ganun. O kaya may mga maaalala ka na mga past person. Pwedeng dati mo karelasyon, dati mo kakaibigan, or kung sino man yan, no? And nandito rin yung situation na may mga bagay kang pagpapasyahan. Sa nakita ko dito, marami kang iisipin sa mga point na to, no? And nandito ka din na parang you want to getting away with something. Parang nandun ka na sa point mo na magkakaroon ka ng mga pagpaplano or mga bagong plano or andun yung layunin to focus and to take it action, to make it real, yung goal na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan. Kung saang aspeto man ng buhay mo yan, pwedeng halimbawa, mag-iipon ako ng pera, pag-iiponan ko to, kailangan ko lang mag-focus dito. Nandun ka sa point na mas magkakaroon ka ng mga excellent prospect this time. Sa nakikita ko dito, may mga bully, yung may mga bagay ka na naiisipin kung ano yung mga bagay na kailangan na hindi na dapat, hindi kailangan ito, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Nandun ka sa point na yun. And nakikita ko naman, may mga problema or sa burden situation ako na nakikita na magtatapos or tatapusin mo. Yung iba naman sa inyo is you are very magnetic this time kasi maraming idea or may mga idea ka na maiisip this time. Halimbawa, may trabaho ka na, magtatrabaho ka pa uli, kung maghahanap ka pa na mga pagkakakitaan, pwede gano'n, o kaya hindi man is this an idea, di ba? Either you have a project, you're doing something fashion, focusing to yourself, yan, maaring mag-walk-walk ka, magkikembot-kembot ka, lalaki man o babae, may mga pipilitin mong gawin or aksyonan yung sitwasyon na yun, no, sa iba sa inyo. Yun, may mga creativity ka na gagawin, magiging very adventurous ka, maybe sa iba sa inyo, or handun yung i-level up mo yung sarili mo, no, magkakaroon ka ng innovation to yourself. Iba sa inyo is may mga mapapanaginipan kayo na mga past person, mga kakilala mo na yan, mapapanaginipan mo sila. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng mga kaibigan mo, ganyan. Meron kang 2, magkasabay pa. 2, 28, 29, 27, and 1. Gemini, Libra, and Taurus. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay kang iisipin. May mga bagay ka na iisipin na you want to transform or gusto mong ayusin or gawin. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga bagay ka na aksyonan, paninindigan, or may mga desire situation
ka na pwedeng urong-sulong na gagawin, hindi, yung pursue, hindi, Nandun ka sa point na yun, no? Maaari may mga bagay na you're using your intellect this time. May mga gusto kang baguhin eh. Yun ang nakikita ko dito. May mga gusto kang umpisahan, baguhin, aksyonan, transform, ganyan. And then sa iba naman sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng quarrel sa babae o isang lalaki. Pwedeng ganun. Maaaring may mga pag-uusapan kayo related to money, ganyan, kung sino man yan, or maybe this is you, no, maaaring may pag-uusapan about ganun, o kaya kung sa babae din, ganun din, money or mga papers and documents, maaaring ganun, maaaring makaka-receive ka ng text message sa kanila or ikaw ang magte-text, ganyan, communication sa iba. Sa iba sa inyo, you are a tarot reader, nandun ka sa point. Maaari din na may ko-connect sa'yo na dating kakilala. No, may dati kang kakilala na gustong kumonek sa'yo or ko-connect siya sa'yo. Yun ang nakikita ko ha. Sa iba naman sa inyo is there's a lack. Alam mo, actually, magnetic nga yung energy mo this time eh. There's a lack. Yes, may mga kasiyahan, papuri, may mga tao o may tao na magbibigay na pagmamahal sa'yo or ikaw magbibigay nito. Yung iba dito, there's a luck and there's a chance and hope na pwede kayong manalo when it comes to a gambling or kung saang mga aspeto ng buhay mo yan. Pero tatanda mo, kung hindi man siya sa gambling, this is a time to try to progress. This is the time na kailangan mo mag-start at gawin yung bagay na yun. Kasi nasa sayo na yung luck, no, nandito sa point na yun. Yung iba sa inyo is ideas and opportunities. Yan, may mga small happiness, makaka-receive ka ng news or communication with someone, tulad ng sabi ko kanina, may mga documents na nakikita ako, siguro kailangan mo nang ayusin, o may mga bagay ka na ayusin. No, maybe, hindi man this month, maybe by this next year, ganyan, pwedeng ganun, may mga ayusin. Kung kailan man siya, pero there's a papers and documents na need ayusin or gawin or ipasa, yeah, may mga isusulat sa iba or something speech situation. Yung iba naman sa inyo is may mga bagong activity. Yan, bagong activity, doing something activity, doing something, magi-start ka na nagawin yung fashion mo, kung ano man yan, magpuput ka ng energy dun sa bagay na yun. May mga bigla ang magaganap yan, no? Tingnan natin ang energy mo. Wala ko nakabaliktad. Yung mga ko kung kulit yun. Energy delay this week, universe. Try nyo lucky kayo ngayon. Energy niya. Ano to, universe? Okay. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na parang bigla kang mag-aalala sa isang tao or may mga aalalahanin ka. Parang there's a worrying situation. Yung energy mo nandun ka sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is maaring nandun kayo sa point na maaring nagigising kayo by the 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, mga ganyan. Kumbaga maaring nagkukulang o na-wake up kayo agad, no? Maaring gano'n, paputol-putol yung tulong ng iba. Or pwede rin naman sa iba dito, you are night shift, pwede rin gano'n kung And then, ang energy mo rin, ang nakikita ko dito, meron kang iisipin na isang tao sa buhay mo. May iisipin ka, isa o dalawang tao, pwedeng gano'n. Pwedeng dati mo karelasyon, you're thinking something, a person. Yun ang nakikita ko, energy mo sa iba naman sa inyo, siguro may mga insomnia yung iba or may mga migraine, ganyan. May mga sitwasyon na maaring makakaramdam ka ng konting stress, anxiety, depression, ganyan. O kaya
pwedeng mai-stress ka sa kasamahan mo, mai-stress ka sa karelasyon mo, mai-stress ka sa sarili mo, mai-stress ka sa mga pabigla-biglang desisyon mo, pwedeng ganun. O kaya may mga bagay kang iisipin. Kung baga nahadun ka sa point na magkakaroon ka ng option. Ito ba, ganito ba, dapat ba, nahadun ka sa point na yun. Yun ang nakikita kong energy ng iba. Sa iba dito is parang may hinihintay ata kayo. Yan, may paghihintay. May hinihintay kayo na maaring ninanais nyo. Sa iba naman is may konting pag-aalala. Ganun. Sa paghihintay na yun. Ano ang parating sa kanya? Parating kay Leo. Sabi ko, ayaw ibaksak no? Parating kay Leo this week. Ay, ano ba yan? Ayan na. Ayan na. Gusto niya talaga bumaksak. Sige na. Ano po ito, universe, kay Leo? Anong ibig sabihin? Ano yun? Pwedeng explain mo to sa akin, universe. Ay, Galileo. Parating sa'yo. Gawin nyo tong i-reverse nyo to, ha? Ano ba tong mga anak ko? I-reverse nyo siya. Kumbaga, huwag kayong tumambog dito. Warning to, ha? Okay, nasabihan ko na kayo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, siguro pagod. I don't know if this is a pagod. Sa iba, maaring pagod. Ito, sa nakita ko dito. Yan, may mga sitwasyon na pwedeng i-delay mo. Ganyan. May mga sitwasyon na pwede mo i-delay. Parang may mga sitwasyon na wag muna, tsaka na. Yan. Na dun ka sa point na yon. Parating sa'yo. May mga ganon. And then also parating sa'yo, medyo may lungkot or there's a bad news situation. Ako na nakikita sa'yo. Yan, maaring may mga bad news na magaganap o mangyari or pwede rin na makaramdam ka ng pag-isolate sa sarili mo. Ganyan. Mag-isolate ka o kaya nandun ka sa point na makaramdam mo talaga ng anxiety. Ganyan. There's a burden or struggle situation. Pwede rin na meron ka ng isang matagal na hinihintay na isang sitwasyon sa buhay mo na tas biglang dumating tas hindi naman pala maganda o hindi naman pala okay, hindi pala parang handun yung mafe-feel empty ka. Ano ba yan? Parang madidismaya ka, parang ganon. Sa iba sa inyo is may mga bagay na hindi ka kontento. Ganun. Tsaka medyo impatient ka kasi nakikita ko dito. Medyo impatient siya. May delay nga Iba dito tatamarin daw kayo. Frustration, tatamarin. Pwedeng mapoprostrate ka sa sarili mo, mapoprostrate ka sa makasama mo sa trabaho, mapoprostrate ka sa trabaho mo, ganyan. Mapoprostrate ka sa karelasyon mo. Ganun ang nakikita ko dito sa'yo. May mga frustrations in life. You're feeling stuck in a situation. Sana hindi ko ito, no? O sa parating may union Ibig sabihin, merong tao na nag-iisip na gusto niya makipag-connect sa'yo or gusto niya ng union. Yung iba naman dito, di sa partnership. Maaring may kukonect sa'yo na tao na meron siyang problema, meron siyang kailangan sa'yo, may struggle siya, tapos kukonect siya sa'yo kasi kilala mo na siya, as in kilala mo na siya. Or maybe this is you, kilala mo na siya as in. Pwedeng lovers mo siya, pwedeng kapatid mo siya, basta a person who's connected sa'yo. Baka merong kumonek sa'yo na may pinagdadaanan na stress or struggle or burden, ganyan. So, iba dito is someone's want ng open communication sa'yo. Yun ang nakikita ko. May taong gustong ng commitment sa'yo. Pero nalulungkot siya. Nahihirapan siya.
Kilala mo na siya, pero bakit? Parang nadidelay siya. Hindi ko alam why, pero nadidelay siya. Yun ang nakikita ko dito, ah. Pwedeng ikaw ito sa kanya, pwedeng ito sa'yo, kasi wala na may pangalan mo dito. Dito, no, may isang sitwasyon na hindi pa nakukumpleto. Siguro may isang sitwasyon ka sa buhay mo na is not complete or hindi nasasaayos pa kasi hindi ko pa nakikita yung fulfillment or yung achievement na yun. Yun ang nakikita ko dito. Be responsible dito. Be responsible. Bibigay ko sa ano ha. Dito sa sitwasyon, this is time na may mga bagay na kailangan mo na i-progress, kailangan mo i-analyze or kailangan mo na strategy. And then, sinasabi rin dito, may mga bagay na be responsible, tsaka this is the time to start that situation. Ganyan. Sa iba kasi sa inyo, i-delay nyo to eh. May mga bagay kayo na i-delay. Ano ang, parang pwedeng iba sa inyo, nagdadalawang isip kayo or i-delay nyo muna siya. Ano dapat iwasan ni Leo? Pero kung tatamarin ka, iwasan mo. Alam mo yung tatamarin ka, pero kailangan kong gawin kasi this is my responsibility. Kailangan kong gawin kasi trabaho ko to. Kailangan kong gawin kasi ganito, kasi ganyan. Maaaring namin sa point na yun yung iba. Alam mo yun yung napipilitan ka. Dapat iwasan niya. Abang galing oh, di ba nang 999 ang lumabas sa'yo. Okay, dapat mong iwasan. Lea, dapat mong iwasan this week. Ay, may biglaang pagkikita, no? Or may biglaang magaganap na ikakagulat mo this week. Halimbawa, biglang nag-connect sa'yo, bigla kang kinausap nito, biglang nag-text siya sa'yo, biglang ganito, biglang ganyan. May kakagulat, ikakasya ko, ikakabigla mo this week. Yun na nakikita ko dito. Yan. Pwede rin may biglaang mag-apology or biglaang biglaang kanyang kakausapin related to money, mga ganyan. Kaya biglaang partnership, biglaang magdi-deal, makipag-deal siya sa'yo, connection, yan. Sa iba naman sa inyo, dapat mong iwasan na ito na to. So, dapat iwasan. Dapat mong iwasan, siguro yung panghinaan ka ng loob, hindi i-release yung pag-aalala mo, and syempre, not to let go yung mga anxiety mo, and iwasan mo rin yung is not to open up yourself sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, kailangan mo maging open-minded, ganyan. Kailangan mo maintindihan yung mga bagay-bagay, kung sino man yan, yung sarili mo. Kailangan mo munang pag-isipang mabuti, no? Iwasan mo yung ma-misalignment ka. Ibig sabihin, kung may mga bagay na gusto mo nang umpisahan, kung may mga bagay na gusto mo nang gawin, may mga bagay na idea ka na actionan, gawin mo siya. Or halimbawa, gusto mo na mag-ipon, gusto mo na exercise or something na you want, ganyan. Wag ka basta sa mga bagay na dapat mo ika-growth or dapat mo matutunan, mag-straight ka lang doon, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang liliko, huwag kang tsaka na lang, huwag na ganun. Iwasan mo yun, no? Iwasan mo yung ma-for motivation ka. Iwasan mo yung makipag-compete ka sa mga ibang tao. Yung makipagtalo, ganyan. O kaya yung mas magaling sila, mas magaling din ako, yung ganun. Umuwas ka na lang doon. Iwasan mo yung mga conflict, syempre isa yan. Pagiging mataas ang ego or yung matataas ang ego. Ganyan, yung mga taong hindi ka nila gusto. Ayan, fine. Okay lang yun. E di kung ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo. Ganun lang. Ayan, yung mga ayaw tutol sa'yo. Ganyan, hayaan mo lang siya. It's more on patient. Ang sinasabi, try to make it balance. Kailangan mo magtiis na magtimpi muna for a while. Ganyan. Iwasan mo lang yung mga dapat iwasan. No?
Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito, pamilya. Love this week ni Leo. Okay. The love. Okay. Sa mga single dyan, is, sa iba is merong, sa mga single may dalawang tao na maaari nagkakagusto sa'yo. Yun. Kaso, naiisip kasi nila parang, maybe naiisip na parang, you put a guard when it comes to yourself, kaya medyo, nagdadalawang isip din sila. Yeah, parang nahado sila sa point na parang you protecting yourself or you have a boundary. Nandun sila sa thinking na yun. May dalawang tao na maaaring nagkakagusto sa'yo or maybe this is you. Ha? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, they want to talk. No, gusto niya kausapin ka. Nahahatak siya ng connection na ito. On and off yung action niya. They feel pain sa nakikita ko dito. Medyo, hindi ko lang alam eh. Pwedeng namamanipulate siya ng sitwasyon niya na meron siya ngayon. If ever there's a third party. O kaya is pwedeng busy rin siya. Kaya hindi rin siya makapag-action. O handun yung sitwasyon na medyo, kasi ini-illusion ka niya no? Pagdating dito. Ini-illusion ka niya. Pwedeng busy kasi ito pero they thinking of you, they illusioning you, and handun yung point na gusto kanya kausapin. Yun na nakikita ko to. On and off nga siya actually, no? Yun, medyo feel pain. Ako nakikita dito and they want to fight this relation. They thinking of you, ang nakikita ko dito, maaring namimiss ka niya, or handun yung situation na they reminiscing the past situation sa inyong dalawa. Kung kayo naman is in relationship, sa nakikita ko dito, ay sa mga magkakahiwalay kasi no, mapangling lang. Dinaya ka niya talaga. Andun talaga na sobrang nagsinungaling siya, nagkaroon siya ng hidden, iba yung motive niya kasi sa'yo no? Nagkaroon siya ng hidden motive sa'yo. Alam ko naman na pinagdudahan mo siya, pero syempre, parang nahadon ka na rin sa point na inalam mo muna kung ano talaga yung katotohanan. Maaring may nalaman ka rin katotohanan pagdating sa kanya. Yun. Siguro may mga time na masakit din siya magsalita. Pwedeng ganun. No? Minsan, nadadirect ka siguro niya or ikaw nadadirect mo siya. Vice versa tayo. Yun. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, is either ikaw or siya. No, vice versa tayo. Magkakaroon siya na pagdududa. Dito sa relasyon, either siya ang magtithink or ikaw ang magtithink, may pagdududa. Ganyan. Pero may magsisinungaling. May pagsisinungaling. Pwedeng maitatago or pwedeng magdududa sa iba or pwedeng magsisinungaling sa iba. Yun ang nakikita ko ha. Sa iba naman sa inyo is dito kasi sa sitwasyon medyo halimbawa kinausap mo siya tapos iba yung isasagot niya. Ganon. Parang iiwas siya. Ganon, pag-iwas. Parang either iibahin niya yung salita or maybe ikaw ito o kaya iiwasan niya yun, nasagutin. Pwedeng ganon. Yun ang nakikita ko ha. Sa iba naman sa inyo, I don't know why, pero there's a limit. Pwedeng kung there's a limit kasi may pwedeng LDR kayo. Kaya may limit o kaya busy kayo pareho. Kaya there's a limitation na nagaganap. Maaring limit yung pag-uusap nyo. Minsan lang kayo mag-usap, ganyan-ganyan. Kasi nga busy ang bawat isa o kaya LDR kayo. Mga ganang sitwasyon. Kung may third party dito, yes, meron kasi merong pagliling lang. Ako nakikita, hoping hindi ikaw to ha, hoping hindi. Yung kung wala naman kayong third party, yung kaninang sinabi ko, so may mga third party, yes, yung karelasyon mo is nagsisinungaling at nililing lang kanya. Medyo masama or there's a hidden situation ako na nakikita dito. Pwedeng alam mo rin, no? Dito sa sitwasyon, maaring nabivision mo na rin. Yun.
na may ganun. Parang you have an idea na rin na may ganun. No? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kamusta yung money niya this week, universe? Okay. Your money. Devil, oh. Pinakita mo pa talaga ate, ah. Nagulat kasi ako, eh. Okay, when it comes sa money mo, yung iba sa inyo talaga may financial problem talaga kayo. Hindi na natin ano yan. Kasi ganun talaga, no? O kaya naman dun sa point na medyo there's a hardship situation sa trabaho man yan o sa pera mo. Yan. Nandun kayo sa point na yon. Well, dito sa this week, ang nakikita ko sa iyo is, kung titingnan ko dito ha, napaka very careful mo this time when it comes to your money. Kaso, yung mga mata, mapang-akit. Kaya, nandun ka sa point na naaakit ka ng mga bagay-bagay or maaakit ka ng mga bagay-bagay na gusto mong bilhin. Pwedeng ganun. Diba? Nandun din yung iba sa inyo is, nandito ka na sa point na mas more ka na magtatrust sa intuition mo pagdating sa pera. Kasi magkakaroon ng pagbabago sa pera mo dito. Ate, anong pagbabago? Yes, there's an improvement. Sa iba sa inyo, mas more ka magiging practical this time. Sa iba sa inyo is, mas more ka magpo-focus to improve your finances this time. Sa nakita ko dito, kahit mahirap, magbibigay ka ng effort and hard work doon. May mga bagay na maaring babaguhin mo yung routine mo, ganyan. May mga bagay na doon ka na sa may bibigyan ka pala ng suporta dito. May mga bagay na maaring magkakaroon ka ng pagkokontrol, ganyan. Sana kumapit ka, no? Huwag kang maakit masyado. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun ang nakikita ko sa'yo. No? Medyo okay naman sa iba kasi hindi siya malaki yung improvement pero you try your best. No? May mga improvement situation pagdating sa kaperahan mo kasi. Lalo na rin sa trabaho, talaga magbibigay ka ng effort and hard work talaga doon. Handun yung lakas ng loob mo na i-improve na to. Mas more ka magko-commit o i-commit mo yung sarili mo. Mas magiging productive ka this week sa nakikita ko dito kasi gagawin mo na you want to steady your finances this time. And it's a very good, controlling yourself. Sa nakikita ko dito, mas gawin mo yun. Sa iba dito medyo may frustration. Sana mas gawin mo yung Pero may bibigyan ka daw dito ng ng suporta. Hindi ko alam sino pero kasi it's December, di ba? Baka may bibigyan ka ata na suporta or maybe ikaw yung makaka-receive. Di ba sumasakit yung ulo mo? Paan mo? Anong advice mo kay Leo, Universe? Alam mo, maganda yung mo ngayon. Nasa sayo na lang talaga to sa action mo. Mangyayari na lang to action mo talaga. Tama o, regeneration. Diba? Okay, hindi ko muna sabihin yung advice ha. Okay, dito sa nakikita ko sa'yo dito, merong kang sitwasyon hindi ko alam, sana kumilos ka. Alam mo yun, sana mag-move ka dito, no? Sa nakikita ko dito. Kasi yan dito alam mo yung nandun ka sa point na nag-iisip ka, pero parang nagba-back and forth. Ganun, nandun ka sa point na yon. May mga bagay na halimbawa, a-actionan mo, tapos hindi mo tatapusin, ganyan. O kaya gagawin ko ba or hindi, nandun ka sa point na yon. Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, yun, may mga sitwasyon na wala kang magagawa. Is more on stagnant. May mga sitwasyon na i-stagnant mo siya. Yun.
May sinasabi na ano, na siguro may mga magpapa-dental clinic or need ng pa-dental clinic or sa iba naman sa inyo is may mga kailangan kayong i-move or actionan. Ibig sabihin is kailangan nyo na daw maglinis-linis. Ganyan. Maglinis-linis ng mga bagay-bagay. Magtapon-tampon kasi December na rin talaga 2026 is coming, no? Regeneration, kumbaga, no? Alam mo, magbabago buhay mo sa next year. Leo, as in. Babasahan ko kayo, pero ang ganda ng nababibes ko sa inyo. Hoping, i-cross finger nyo. Kasi yun yung nababibes ko. Kung titingnan ko to ha, lahat mas more ka magiging magnetic kasi magnetic ka pa naman this year, pero mas magnetic ka pa rin by the next year. Okay, when it comes to advice, sinasabi dito may mga bagay na kailangan baguhin, may mga bagay na kailangan aksyonan at ayusin, isaayos, may mga bagay na kailangan paglilinis tulad ng sabi ko sa'yo kanina. Yan, may mga bagay na kailangan ng umpisahan talaga. No, may mga bagay din na kinakailangang i-change, ganyan. Pwedeng your physical or pwedeng yung mga kung may mga gusto kang aksyonan, if you have an idea, gawin mo na. Kung may mga want to success, creativity, doing something passion, gawin mo na. Ang sinasabi dito, you need to use your mind and intellect when it comes to a decision making, when it comes to your idea. No, when it comes to sa mga bagay-bagay, no? Unahin mong mag-isip muna bago mauna yung emotions, siyempre. Yan ang sinasabi ko. May mga bagay na kailangang baguhin or i-change na talaga, no? Kasi there's a growth coming sa iyo. Alam mo, you have a guide. May guide ka dito. Malaki ang magbabago sa iyo by the next year. May mga ay, oo nga, maganda. There's a reward ka na marireceive or you giving a reward. Basta mas more kang magiging magnetic and mas more kang magiging attractive. Yan ang parating sa iyo. Pwedeng mangyari yan before ending of December or this December or next year siya. As in, you will be growth. Pero sa iba sa inyo, it's up to you to make it happen. Tandaan niyo palagi, nasa inyo ang action, walang bunga na kusang babaksak. Bulok na pag bumaksak pag hindi kayo nag-action. Arigato namaste, God bless.